Just the way that's what you are. Unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are.
You deserve the glory and the honor.
Pwede niyo siyang kausapin. I-glorify niyo ang Diyos. Ipikit mo ang iyong mata. Kausapin mo siya. Hindi mo kailangan, hindi mo maramdaman ang kanyang presensya. The Lord is with us. Sige, sabihin mo sa akin, glorify your name. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. And all the earth. Thank you, Lord, for your grace upon our life. And we come the glory in Jesus' name we pray. Amen. Gusto ko po kayong batiin ng araw o buwan ng mga puso. Salamat sa mga nakapula. Pinapaalala nila ang araw na ang buwan na ito ay buwan ng mga puso. Ano po ang pinapaalala sa atin? Love. Praise the Lord. Are you in love? Wow. In love with God, in love with Jesus, in love with the Holy Spirit. Nagnawid natin kanina. Sige po, let's all stand up. Ang tema po natin ngayong umaga, pinamagatan po the greatest commandment. Pinakadakilang kautusan. Babasahin po natin ang verse na hinango sa Matthew 22, 37, 39 ng New International Version. Jesus replied, ano po sabi ni Jesus? Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.
This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Sa Tagalog, sumagot si Jesus. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo yung kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Let's close our eyes. Let's feel the presence of the living God. Damayin po natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Siya po ang unang umibig sa atin. Kaya po tayo natutong umibig dahil sa pag-ibig ng Diyos. Heavenly Father, we give you praise, we give you glory and honor. Salamat po Diyos sa pagkakataon ito na ipalalalim mo po ang pangunawa namin patungkol sa pagmamahal namin sa iyo. Tulungan niyo po kami, Father God, na maging bukas ang aming isip at puso. Ang puso namin gawin niyo po matabang lupa, na anuman ang aming marinig na salita ng Diyos. Ito'y mamunga, ito'y yumabong, Panginoon. At higit sa lahat, ma-apply po namin, Father God, sa aming pang-araw-araw na buhay. I-bless mo po labi na iyong na lahat ng lalabas sa aking labi ay salitang galing sa iyo. Ama, lapatan mo to ng kapangyarihan upang ang aming puso, O Diyos, kung ano man ang ninanais nito, Ama, iganang isipan, Panginoon. Maganap po ito, O Diyos, sa umagang ito, ayon sa iyong kalooban. God, thank you so much for loving us unconditionally. Salamat sa salita na sasap. Ito po ang aming samot na langin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin yung Diyos. Malakas na malakas po para sa Diyos. Glory to God. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po sa ating introduction, ito ang sinagot ni Jesus sa isang tagapagturo na gusto siyang subukin. Ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? So may nagtanong kay Jesus Christ. Isang tagapagturo ang nagtanong at sinusubok niya ang Panginoong Jesus. Dahil nabalitaan ng mga Pariseo na walang magawa ang mga Saduceo kay Jesus. Sino ba ang mga Pariseo? Sino ang mga Saduceo? Sila yung mga namumuno sa Israel na laging tinutuligsa ang Panginoong Jesus. Amen? Sa panahon pa lamang po na mga Israelites at dumating si Jesus Christ, marami na po nagpe-persecute, marami na po tumutuligsa sa Kanya. Kaya ang ating binasang verse, Matthew 22:37-39, is known as the greatest commandment. Summarizes the entire law of God. Sa dalawang verse po na ito, sinamarize po, dito nakapaloob ang buong kautusan ng Diyos. Sampung utos ng Diyos, alam po natin, di po ba? Iba pang kautusan na nababasa natin sa Biblia. Pag pinagsama-sama po natin, nakapaloob po siya sa verses na ito. Ano bang sabi sa verse? Mahalin mo ang Diyos ang buong kaluluwa, buong isip, at ano ang kasunod pa? Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So sabi po, yung vertical, pa-vertical, mahalin mo ang Diyos. Pa-horizontal, mahalin mo ang iyong kapwa. Amen. Simulan po natin sa love the Lord your God with all your heart. Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso. Heart, puso. Hawakan mo na. Para maramdaman po natin. Refers to our emotion. Ano ba emotion niya ng puso niyo? Masaya? Malungkot? Naghihinanakit? Nagtatampo? Yan, yun po yung puso natin. Nandyan po yung ating emosyon. Desire. Di ba mga puso natin may desire? The core of one's being. Sa puso doon natin nandun ang kaibuturan ng pagkatao natin. Making God the central focus. Ang Diyos daw po ang ating gawing sentro ng ating focus. Ibig sabihin, siya yung ating laman ng isip.
Amen po. Pag sinabing love God with all your heart, ang focus mo nasa Kanya. Amen? Yung priority mo, nasa Kanya din. You will do everything for Him because you love Him. Amen? Sino ang mga nanay na? Amen. Diba, gagawin natin ang lahat para sa ating mga anak dahil mahal natin ang ating mga anak. Amen po? Sino po ang mga may kabiyak na? Amen. Gagawin nyo ba ang lahat para sa inyong mga kabiyak? Amen. Praise the Lord. Dahil kapwa natin sila, di po ba? Sabi po sa John 14:23, sumagot si Jesus, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. So, kung mahal natin ng Diyos, susunod tayo sa salita ng Diyos. Sunod, may kalakip na pangako. Ano mangyayari? Mamahalin siya ng aking Ama at pananahan kami sa Kanya. Amen. Pag nagmamahal tayo sa Diyos, susunod tayo sa salita ng Diyos. At mananahan ang Ama sa atin at ang ating Panginoong Jesus. Amen? If you love me, you will obey my command. Ano sabi mo sa anak mo? Anak, sundin mo yung utos ko. Minsan nagtatampo tayo, di ba? Kasi hindi tayo sumusunod. Amen? Sino po yung mga nanay dito na naghihintay na bisitahin ng anak? Taas kamay, mga nanay. Waiting na dumating ang visit ng mga anak. Amen. Minsan nararamdaman natin, pag di tayo binivisit, pag di tayo tinetext, hindi tayo binemessage, parang hindi na tayo mahal. Tama? Ganon din si Lord. Kapag hindi tayo nagpe-pray, hindi natin kinakausap si Lord, ano kaya ang nararamdaman ni Lord? Pero ang kakaibahan sa Diyos, God loves us unconditionally. Amen! Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Hindi nyo ba napapansin? Kahit nakakalimot tayo sa Diyos, amen? Kahit nabibigo natin ang Diyos, amen? Meron pa rin siyang pagpapala sa atin. Sino yung nakakaranas doon? Amen. Na everyday, kumakain tayo on time. May merienda pa. Amen. Kahit nabibigo natin ang Diyos, binebless pa rin tayo. Kaya mga kapatid, ang gusto ng Diyos, kung papaano tayo nagmamahal sa Kanya, kung papaano siya nagmamahal sa atin, ganun din natin mahalin ang ating kapwa. Amen? Mahal natin ang ating mga anak kahit hindi minsan sumusunod at hindi tayo dinadalaw. Amen! Mahal natin ang ating mga kabiyak kahit may mga pagkukulang. Amen? Valentine's Day na, yung walang rose, walang chocolate sa mister, mahalin pa rin ang mister. Amen? Kaya ba yun? Palakpakan si Lord. Amen. Praise the Lord. Dahil pag mahal tayo ng Diyos, we have everything. Alam natin yun. Mahal tayo ng Diyos, kaya lahat nasa atin. Next, bakit nais ng Diyos na mahalin siya ng buong puso? Meron pong tanong. Bakit kaya? Alam niyo, kung ginagawa ko yung preaching, bago ko siya gawin, 1 week siya sa isip ko. Sabi ko, Lord, magbaba ka ng kakaiba. Babaan mo kami ng new revelation. Ito po ang binaba ng Diyos. Sa tingin niyo, bakit gusto ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso? Sabi po sa Jeremias 17:9-10, ang puso ng tao ay mandalaya higit sa lahat at lubos na masama. Amen. Agree kayo doon? Ang puso ng tao mandalaya higit sa lahat daw at lubos na masama. Kaya gusto ng Diyos, mahalin natin siya ng lubos. Amen. Buong puso natin siya mahalin. Dahil pag hindi natin pinahal ang Diyos, mandaraya ang puso natin. Amen? Amen po. Ilang sasabihin ng puso natin, masasama pag wala ang Diyos sa ating puso. Next, pero ako ang Panginoon. Alam ko ang puso at isip ng tao. Amen. Hello. Alam ng Diyos ang isip at puso natin. Kahit sa oras na ito, alam ng Diyos kung ano naman ang isip natin. Gagantihan ko ang bawat isa ayon sa pag-uugali at mga gawa niya. Amen.
pag-ibig ng Diyos, gagawin natin yun. Amen? Mahirap gawin. Amen. Tama, mahirap. Kahit si Pastora, nahirapan. Pero hindi mahirap humingi ng tulong sa Diyos at sa banal na Espiritu para mahalin natin sila. Amen? Dahil sila, totoo lang to mga kapatid, sila nahihirapan din mahalin tayo. Agree kayo doon? Agree ba kayo? Hirap din silang mahalin tayo. Akala natin nadadalian silang mahalin tayo. Nahihirapan din sila. Kaya dapat pag-ibig ng Diyos ang umiral para magmahalan ang tao. Sabihin mo sa katabi mo, I love you, sis. Sis. Kahit medyo minsan, sis, naiinis ako sa iyo, I love you pa din. Amen? Malakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sis, sweetheart, sabi mo sa mister mo, pag-uwi, kung wala dito, sabi mo sa anak mo, anak, kahit nagtatampo ako sa iyo, kahit nagtatampo ako sa iyo, mahal pa rin kita. Amen? Malakpakan po natin ang Diyos. Lumulugso na ba yung puso mo? Amen. Gusto ko naman katawa. Sabi ko kay Brother Ramil, pinapakaramdaman ko lang po yung mister ko. Sabi ko, ano ba ito? Taba-taba ako na. Gusto ko lang marinig sa kanya kung ano naman ang puso niya. Di ba? Nung pakasalan tayo, di ba tayo malalaki? Di ba? Sabi niya, kung nakisipin yan. Oh, glory to God! Palakpakan natin si Lord! Amen! Amen! Di ba? Isang nag-iisip ka, ang taba-taba ko na, laki-laki ko na. Matanda na ako, baka hindi na ako mahal. I-double check nyo din, pwede nyo itanong. Para malaman nyo ang puso ng inyong mga asawa. Amen po? Amen. Next, love the Lord your God with all your soul. Mahalin natin ang Diyos ng buong kaluluwa. It means dedicating your entire life, identity, and inner being to Him. Ang ibig sabihin nun, ihandog, i-dedicate natin ang ating buong buhay, identity and inner being, hindi lang panlabas, kundi kalooban natin. Dahil mahal natin siya ng buong kaluluwa. Our entire life, ensuring your decisions, behavior, and passions reflect devotion to God. Siguraduhin natin yung ating behavior. Behavior. Hello, mga behavior natin. Ating mga passions, yung gusto natin gawin, ating mga ugali, ating pagkilos, ating pagsasalita, nagre-reflect, nakikita sa atin ang ating pagtatalaga sa Diyos. Ang ating devotion kay Lord. Amen. Amen po. Napakahalaga ng kaluluwa. Bibigyan ko kayo ng kaalaman. Ang katawan ng tao, pisikal, mabubulok. Pag namatay tayo, kaya kahit anong ganda, pag namatay, magiging halabo. Ang spirito natin, babalik sa Panginoong Jesus. Sa Diyos na masalang. Ang kaluluwa natin, diyan magkakaalaman kung sa langit ba o sa impyerno ba. Amen? Kaya ang sabi, pwedeng magalit, pero huwag magkasala. Ang galit, kailangan hanggang dapit hapon lang. Amen po ba? Amen po. Naintindihan po natin yung mensahe. Kaya yung ating mga desisyon, amen. Amen? Kailangan nakatugon sa pagiging maka-Diyos mo, pagkilala mo sa Diyos, pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Amen po. Yung ating mga behavior, yung ating pagkilos, yung ating paggalaw, paggawa, pakikipag-usap sa tao, kailangan po nakatugon kung paano natin minamahal ang Diyos. Naintindihan po ba natin? Naintindihan po natin? Kaya pag nagagalit po tayo, sasabihin natin sa sarili natin, mga kapatid, huwag kang magalit. Kasi yung puso mo, yung emotion mo, yung kaluluwa mo, pag nagtanim ng galit at nag-save ng galit yan, makakapasok ang diablo. Hello? Naintindihan po natin? Nagkakaroon ng room si Satan
kapag meron kang negatibong damdamin, negatibong kaisipan. Amen? Hindi nyo ba napapansin? Pag nainis kayo, wala na kayong naririnig na maganda. Lahat nagiging negative. Amen? May tao kang inainisan. Pangalan lang niya, marinig mo, naiinis ka na. Tama? Kaya ipatanggal agad natin yung ganun damdamin. Naunawaan po ba natin? Pumalakpak po tayo sa Panginoon. Sabi po, we find our satisfaction in Him. Sino dito ang nasusumpungan ng satisfaction sa Diyos? Amen. Alam niyo po ba, maraming tao marami ng pera, hindi pa rin masaya. Maraming taong sikat na sikat, hindi pa rin masaya. Amen po? Pag wala ang Diyos sa buhay natin, hindi tayo magiging masaya. Kasi ang satisfaction ng tao, dapat sa Diyos lang natin nasusumpungan. Amen po? Hindi sa pera, hindi sa posisyon, hindi sa mga taong kasama natin, hindi sa lugar kung nasaan tayo. Ang satisfaction natin sa presence ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, kailangan natin ang peace. Dapat ang satisfaction natin nasa presensya ng Diyos. Living faithfully and making God our ultimate strength in all situations. Mabuhay tayo ng matapat sa Diyos at gawin natin ang Diyos sa buhay natin na siya yung pinakalakas natin sa lahat ng ating sitwasyon. Our God is our present help in times of need. Sabi mo sa sarili mo, ang Diyos ang aking lakas at tulong sa oras ng aking pangangailangan. Come on, say it to yourself. Ang Diyos ang aking lakas at tulong sa oras ng aking pangangailangan. Palakpakan natin ang Diyos. Loving God with all your soul is a total, lifelong devotion of your whole being. Ang Diyos, pag minahal mo siya ng buong kaluluwa mo, yun yung kabuuan ng iyong buhay. Lifelong devotion of your whole being. Buong pagkatao mo, yung buong buhay mo, itinalaga mo na yan sa Diyos kapag minahal mo siya ng buong kaluluwa mo. Amen? Sabi po sa awit 37:5. Basahin po natin. Awit 37:5. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong ginagawa. Magtiwala sa Kanya at tutulungan Kanya. Amen? Pwede po pa natin palakpakan. Ang ibig sabihin ko na mamahalin mo ang Diyos ng buong kaluluwa mo. Buong buhay mo. Your inner self, your inner being, your long life relationship to God, sa Kanya mo na ini-entrust. Maliwanag ko? Wala na tayong ibang pinagtitiwalaan kundi ang Diyos. Mga kapatid, hawakan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Come on, sige po, kasi yung katabi mo. Hindi natin alam kung buhay pa tayo bukas. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Diyos. Amen po? Pwede po ba yun? Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo na po tayo. Next, bakit nais ng Diyos mahalin siya ng buong kaluluwa? Ito po mabibigla kayo sa verse na binaba ng Holy Spirit. Ang sabi po sa James 4:7, so give yourselves completely to God. Hallelujah. Stand against the devil and the devil run from you. Pag binigay mo ng buong-buo ang buhay mo sa Diyos, kaya sabi ka dapat mong halin. Labanan mo ang dyablo at ang dyablo ay lalayas at lalayo sa iyo. Amen? Yun ang sekreto. That is the key. Para hindi ka pasukin ng kaaway, hindi laruin ni Satanas ang buhay mo, give yourselves completely to the Lord. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Kapag ang buhay natin, buong kaluluwa natin,
natin pinagkatiwala sa Diyos, pwede natin labanan ang diablo. Amen? At ang diablo tatakbo palayo sa atin. Amen. Kilala niyo ba si Satanas? Espiritu din yun, hindi yung katabi niyo sa bahay. Hindi yung si Satanas. Baka mamaya, akala niyo si Satanas, mga taong katabi natin. Hindi. Kalaban din natin sila. Pero we are not fighting, wrestling flesh and blood. Hindi natin kalaban yung mga tao. Mahal natin sa buhay, hindi. Napapasok sila ng away. Kaya ang kalaban natin, hindi yung flesh and blood ng tao. Maliwanag po ba? Kaya tinuturuan tayo ng Diyos ngayong umaga. Mahalin natin siya ng buong kaluluwa. Amen? Para yung devil, kahit sa taong kapwa natin nakapasok, kaya natin palayasin. Amen po? Kasi we surrender completely our lives to God. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Diyos? Kailangan tayo mismo ang magbigay ng buo, completely, buhay sa Diyos. Kasi pag yung buhay natin, meron pang konting uwang na pwede pa makapasok, makialam ang kaaway, hindi natin siya mapapalayas. Amen? Hindi tayo makakalaban. Kaya pala, maraming nangyayari sa ating hindi magaganda. Hindi natin mapaalis. Di po ba? Hindi natin mapataboy ang away. Hindi natin mapataboy ang kalungkutan. Hindi natin mapataboy yung mga problema at pagsubok na umaaligid sa atin. Kasi nga may pagkukulang tayo. We don't give completely our lives to God. Hello? Hello? I-entrust natin ang buong-buo ang buhay natin sa Diyos. I-entrust natin ang buong-buo ang pamilya natin sa Diyos. Dahil pag hindi talaga tayo makakalaban sa anumang kilos at galaw ng kaaway. Amen po. Dalangin ko na nangungusap po ang Diyos sa buhay natin lahat ngayong umaga. Mga kapatid, minsan, nalulungkot tayo, wala naman tayo dapat ikalungkot. Tama po ba? Amen. Namumroblema ka, nakasimangot ka, wala ka naman dapat problemahin. Kasi nga, hindi natin binibigay ng buong-buo ang buhay natin sa Diyos. Nakakapasok ang kaaway. Alam mo nang nandyan siya, nanggugulo siya sa loob ng pamilya, pero hindi mo pa rin siya mapaalis. Tama? Kasi nagdidepende tayo sa sarili nating lakas. Dapat ibigay natin ang lahat-lahat sa kamay ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin sa kanya. Love the Lord your God with all your mind. Isip. Buong isip. Mahalin natin ang Diyos. It means dedicating your intellectual faculties, thoughts, and focus to knowing, understanding, and honoring God. Lahat ng pinagkukunan natin ng katalinuhan, lahat ng kaalaman natin, i-focus din natin yung ating kaalaman at pangunawa sa paggalang, pag-honor sa ating Diyos. Amen po. It involves renewing your mind with the help of the Scripture. Nakapaloob dito ang pagbabago ng isip sa tulong ng salita ng Diyos. Meditating on God's character and aligning your thoughts with His truths. Nilay-nilayan natin. Ano ba ang Panginoong Jesus? Ano ba ang Diyos? At i-align natin yung ating kaisipan sa katotohanan. Amen. Ang Diyos ba'y mapagmahal? Amen. So, dapat tayo mapagmahal. Amen. Kung yun ang laman ng isip natin. Right believing, right living. Tama? Kung tama ang ating kaisipan at paniniwala, tama ang ating pamumuhay. Amen po? Ang Diyos mapagpatawad. Amen. Eh bakit hindi tayo nagpapatawad? Mapagpatawad ang Diyos. Kasi nga, iba ang laman ng isip natin. Nakuha po ba natin? Kaya tinuturuan na tayo, love God with all your mind. Dapat sa yung laman ng faculties ng ating mga kaisipan. Amen
Kung hindi po tayo magpapabago ng isip sa Diyos, hindi po natin malalaman kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Kaya sabihin natin, God, renew my mind. Amen. Baguhin mo ang isip ko. Tanggalin mo ang lahat ng marumi at hindi ka aya-aya sa iyo. Bakit nais ng Diyos na mahalin siya ng buong isip? Bakit kaya? Kasi sabi po sa Pilipos, chapter 4, verses 8 to 9. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip. Lagi daw isa-isip natin. Anong isa sa isip natin? Yung bagay na mabuti. Ngayon, ano ba naman ang isip mo? Mabuti ba yan? Masama? Kailangan mabuti. Pag masama, ipatanggal sa Lord. At kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Totoo ba yung iniisip mo? Baka haka-haka lang yan. Nag-judge ka sa walang makatotohanang bagay. Amen? Marangal, matuwid, malinis, at maganda, at kanais-nais. Madalas gusto natin maganda tayong lahat sa harapan. Tama? Ayaw natin lumabas ng bahay na hindi tayo good looking. Pero ang tanong, maayos ba ang ating isip? Good looking nga tayo, may makita lang tayo hindi tama, nag-iisip na rin tayo hindi tama. Amen po? Kaya iparinyo po natin yung isip po natin sa Diyos. Ipamuhay ninyo, sabi sa verse 9, basahin po natin ang malakas. Ipamuhay ninyo ang natutunan ninyo. Aray, ang daming natutunan, pero hindi sinasa pamuhay. Ipamuhay daw natin ang lahat ng ating natututunan. Hallelujah. At tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya gusto ng Diyos mahalin siya ng buong isip. Kasi gusto ng Diyos bigyan tayo ng kapayapaan. Di ba yung magulo ang isip ngayon? Hindi mapayapa. Amen. Wala pa yung mister mo kung ano-ano na naisip mo. Mapayapa ka ba? Wala pa yung anak mo kung ano-ano na naisip mo. Mapayapa ka ba? Amen. Di po ba? Kaya nga po, ibigay natin ang ating isip, ang ating kaluluwa, ating puso sa Diyos. Mahalin natin siya ng buong lubos. Amen po? Love your neighbor! Pang-apat. Kumbaga sa lesson natin ngayong umaga, pinakamahirap. Amen! Pinakamahirap! Tama? Love your neighbor as yourself. Mahirap mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa ating sarili. Ano ibig sabihin? It means the quality of care, empathy, and respect to others, treating their needs with the same concern as one's own. Itrato daw natin yung quality ng care natin sa ating kapwa, yung nilalagay natin ang sarili natin sa kalagayan nila, at nire-respeto natin sila. Tinitreat natin o tinatrato natin na yung pangailangan nila ay pangailangan natin. Yun ang loving God. Loving your neighbors as you love yourself. Nilalagay mo yung sarili mo na kung ano kailangan nila, kailangan mo. At sabi sa golden rule, do not unto others what you would like others do unto you. Tama? Kaya hindi natin dapat ginagawa sa iba ang ayaw natin gawin nila sa atin. Amen po? Genuine love for God. Yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Genuine, legit, yan sabi ng kabataan. Produces love for people. Sino ang matutunan niyan? Buhat na nagmahal siya sa Diyos, naging mapagmahal siya sa kapwa niya. God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig. Pag nagmahal tayo sa Diyos, magpo-produce ang Diyos sa puso natin ng pag-ibig sa iba. Parapakan po natin ang tanong. It is impossible to truly love God while neglecting or hurting others. Napaka-imposible po.
Mahal mo ang Diyos, mahal natin ang Diyos, pero nananakit tayo ng ating kapwa. Di ba imposible? Mahal na mahal kita, Lord! Pero kaya natin i-neglect ang kapwa natin, kaya natin saktan ang kapwa natin. Imposible daw po yun. Bakit? Banal na kasulatan na nagsasabi, 1 John 4:20, ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Amen po. Nagsasabi ka, mahal mo ang Diyos, pero napupot ka naman sa kapatid mo, sa kapwa mo, hindi literal na kapatid sa laman. Yan, katabi mo ngayon, kapatid mo yan sa Panginoon. Mahal kita, Lord, pero ayoko makita siya. Tinamig ka kami mo. Mahal kita, Lord, pero ayoko. Late ang darating kasi ayoko makatabi siya. Nandyan ba kayo, mga sister, mga brother? Mahal kita, Lord, pero pag tulog na siya, tsaka ako uuwi. Mahal kita, Lord, pero nandun siya, kaya di mo na ako mag-church. Imposible. Nagsisinungaling daw po ang nagsasabing, mahal mo ang Diyos, pero hindi mo mahal ang iyong kapwa. Dahil kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi niya mahal, paano kaya niyang magagawang mahalin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Maliwanag po. Alam niyo, napakasarap sumunod sa Diyos. Kaya gusto ng Diyos talaga, mahalin natin ang ating mga kaaway at umaaway sa atin. Gusto talaga ng Diyos, ma-express niya yung love na sa atin. Amen po. Ayaw ng Diyos na nabubuhay tayo sa mundong ito, na maigsi lang ang buhay natin, punong-puno pa tayo ng galit sa ating kapwa. Amen. Life is short. Amen. Hindi lahat katulad ni nanay na 90 na malakas pa. Hindi lahat katulad ng iba na 70 plus 80 na malakas pa. Minsan 40, 50 pa lang kinukuha na ni Lord. Amen po. Maiksi ang buhay ng tao. Sabihin mo sa sarili mo para damang-damang mo. Maiksi ang buhay ko. Kaya kailangan magmahal na ako. Amen po? Amen? Conclusion na po tayo. These verses, Matthew 22:37 to 39, instruct that life is a lesson in love. Naniniwala po ba kayo dito? Na ang buhay ay lesson ng pag-ibig. Amen? Totoo. Kasi kung nabubuhay ka sa mundong ito na hindi ka umiibig at hindi ka nagmamahal, sasabihin ko sa iyo ngayon, parang patay ka na. Tama? Tama po ba? Kailangan habang nabubuhay tayo sa mundong ito, meron tayong pag-ibig. At lumalalim ang natututunan natin patungkol sa pag-ibig. Amen. Kaya yung mga basher natin, pasalamatan natin sila. Dahil sa kanila, natuto tayong umibig sa hindi kaibig-ibig. Amen? Kasi kung iibigin mo lang yung umiibig sa'yo, wala kang ginawa na extra para kay Lord. Amen? Eh lahat naman tayo umiibig sa atin, di po ba? Pero kung iniibig mo, hindi ka ibig-ibig, you are doing extra effort for the love of God. Palapakan ko namin si Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Where vertical love for God is proven through horizontal love for people. Proven na po yan. Pag talagang yung vertical love mo kay Lord, binigay mo, at yung horizontal love mo sa tao, binigay mo, pagpapalain ka ng Diyos. Palapakan ko natin si Lord. Sino yung talagang may mga taong nagawang hindi maganda sa atin? Taas ka man. Meron. Amen. May mga taong nakagawa na hindi maganda sa atin. May mga taong may hiniram sa atin, gamit, cash, anumang bagay, hindi na binalik, hindi maganda yung ginawa. Sa umagang ito, tayo aawit ng panalangin para ma-release na po natin lahat yung Lord. Amen?
Sabi po, our focus is on a transformed heart and relationship with God and others, rather than just religious compliance. Pakinggan niyo to, mga kapatid. Dapat ang focus natin, binagong puso. Amen. Diyan tayo mag-focus. Binagong puso. Binago na ba puso nyo? Amen. Yun ang focus natin. Transform heart and relationship with God and others. Baguhin natin ang relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Paano pagbabago, Pastora? Mas mahal natin ang Diyos sa pamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa-tao. Amen. Amen. Natanong na ba sa inyo yan ang inyong sweetheart, anak-anak o kaibigan? Bakit mahal na mahal mo pa rin ako kahit ang dami ko nang ginawa masama sa'yo? Dahil sa Diyos, kaya ako nagawa. Pero mahal mo siya. Pwede rin huwag ka lang makisama sa Kanya. Amen? Kasi habang hindi ka umiwalay, nagkakasala ka pa rin sa Kanya, dahil sa Kanya. Maliwanag po ba? Mahal natin, pero hindi kita kailangan dahil mahal mo, sasama ka pa rin. Mahal mo siya, wala ka nang tampo sa Kanya, pero kung siya nagdadala sa iyo sa kasalanan, dati ka nasasaktan sa Kanya, pwede ka namang humiwalay. Nauunawaan niyo po ba ang sinasabi ng Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Bakit sinasabi ng Lord sa atin yun? Kasi every time nasasama tayo sa kanila, nagkakasala tayo. Amen? Kaya pwede mong mahalin, pero huwag ka nang makisama. Iba yung nakikisama sa nakikisama. Amen po. Mas higit daw tayo magpabago ng puso, palalimin ang relasyon sa Diyos, kaysa religious compliance. Ano ibig sabihin? Present ka every Sunday. Amen? Present ka every prayer and discipleship, morning and evening. Yung puso naman hindi nababago. Yung relationship sa Diyos hindi lumalagi. Dapat kahit present tayo sa lahat ng gawain, nababago tayo ng Word of God. Nababago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen! Malapakan natin si Lord. O meron na po ba kayo naramdaman na ang puso nyo hinahaplos ng pag-ibig ng Diyos? Mamaya, pag-uwi nyo ha, yakapin nyo na ng mahigpit yung nagpasama ng loob sa inyo. Magtataka siya, bakit mo ko niyayakap? At totoo lang po ito ng isang nakasama ko malayong biyahe, Batangas. Sabi daw ng anak niya, pakinggan mabuti, yung nanay mo, nung ako nagpapadala pa ng dollar at nag-a-abroad, maya-maya tinitimplahan ako ng kape niya. Ngayon, di na ako nagtatrabaho sa abroad, wala na akong dollar, hindi na siya nagtitimpla. Sis, sabi ko, pwede po ba pag-uwi nyo, ipagtimpla niyo siya? Nagulat ako sa sagot niya. Sige po, Pastora, susundin kita. Huwag alang-alang sa akin. Ipagtimpla mo siya, sis. Ibigyan mo pa rin yung pag-ibig kahit walang kapalit na dollar. Nandyan po ba kayo? Ba't natin gagawin yun? Dahil mahal natin ang Diyos. Palakpakan mo natin yung Panginoon. Like it! Kaya nabasa tayo kanina, like it. Ibig sabihin po nun, means love for God and love for others, they are inseparable. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. Maliwanag! Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa mo, at hindi siya kaibig-ibig. Maliwanag po ba yun? Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Gusto nyo ba ng pagpapala? Sumunod po tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, mananalangin po tayo. Ang prayer po natin is song. Bawat lyrics po ng awit na ito, damahin po natin. Talagang lalabas po tayo ng pintuan ng tahanan ng Diyos. Lahat tayo maibigin na. Amen? Mahiya pa. Parang si Bongbong, parang presidente lang, mahiya kayo. Pagbati kayo ng bati ng Happy Valentine's,
Happy Love Day. Yung puso ko naman, ang daming galit. Ano ba yan? Hello! Amen ba? Hallelujah! Bago tayo bumati ng maligayang araw ng mga puso, yung puso natin, ipaayos muna natin kay Lord. Amen? Sige po, aawit po tayo. Awit po ito ng... Para sa akin po, this is a prayer. A song and a prayer to God. Hallelujah, Jesus. Father God, ihanda mo po kami mga puso. Magpapalinis po kami sa iyo ngayong umaga. Naniniwala po kami, nothing is impossible and nothing is too hard for you. Kahit po mga batang naririto, mga teenagers, mga children, kung meron man silang mga hinanakitan po kanino man, mag-move, O Diyos. Holy Spirit, move in our hearts. Lalo mga nanay, O God, na narito. Mga tatay, O God. I-release po kami, O Diyos. I-release po kami sa lahat ng di magagandang damdamin. Nais ang puso namin, O God. Lalabas kami, O Diyos, sa templo mo. Na wala kaming bitbit inanakit kanino man. Hallelujah. Yes, God. Make this song a holy song. Umahali lahat po tayo umawit. This is a prayer. Yes, hallelujah, Jesus. Lord, I come to you. Let my heart rejoice. Bring you, flowing from the grace that I
ng Diyos, nahihirapan yung puso natin, magbaba ng kapatawaran sa ating kapwa. Sino ka man na may galit ka sa iyong puso? Gusto mo maalis ito, pero hindi maalis na. Come to the altar. The Holy Spirit will minister to you. Kung meron po kayong tampo, kanino man, galit, huwag po kayong mahiya sa Diyos. Gusto ng Diyos, palayain ka, palayain ang bawat isa. Ayaw ng Diyos na magpaalipin tayo sa sama ng Lord. Huwag tayo mahiya sa Diyos. God is willing and able nang alisin ang pagkakagapos ng aming gawain ito. Pwede po kayong lumapit sa Diyos. Magtaas ng inyong pamahal sa Diyos. At iligin natin ang kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos ang mag-produce sa puso natin para ibigin natin ang ating tao. Tayo lahat na naririto, raise your two hands to God. Wala pong mahirap sa Diyos. Ang Diyos po ang magpapala sa ating lahat. Sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kung aaminin natin sa Kanya sa oras na ito, na tayo'y nasaktan at nasasaktan, at tayo rin ay nakakapanakit ng kalooban ng ating kapwa. Right now, Father God, sa mga nasa online at narito sa loob ng iyong tahanan, Father, release the power of your love. In Jesus' mighty name, Lord, ibuhos mo kapangyarihan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O God, na sa kapangyarihan ng pag-ibig mo ito, maranasan po natin ang umibig sa aming kapwa. Father God, alam po namin, gusto mo kaming pagpalain. Gusto mong ibuhos sa amin ang mga biyaya. More than we ask, more than we desire. Pero nais mo rin, O Diyos, na mahalin ka namin ang buong puso, buong kaluluwa at buong isip. At higit sa lahat, mahalin din namin ang aming kapwa, katulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Salamat po ng maraming. Right now, Father, abutin mo po ang aming mga kamay na nakataas ngayon, Panginoon. Maramdaman po namin. Maramdaman po ng bawat isa sa amin, even sa nasa online, O God. The power of your love in the name of Jesus, O Lord. Ikaw ang unang nagmahal sa amin, kaya kami natutong magmahal. Paglabas namin, O God, ng templo ito, pagkatapos ng gawain ito, God, wala na po maiiwan ni bahid ng galit, tampo at sakit ng kalooban sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa kapangyarihan ng pag-ibig mo na magpuproduce ng pag-ibig namin sa iyo at sa aming kapwa. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody shout! Amen! Amen! Morning po sa ating umaga. Kayo po ay para sa atin ng tithes and offering. Ang ating pong verse po ngayong umaga ay matatagpuan sa 2 Corinthians 9:6 to 9. Bago po basahin, ay pumunong na natin. Yes, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa umaga ito ng aming Panginoon narito sa iyong bahay, sa bahay, Lord. At upang ikaw ay purihin mo ka sa Espiritu at katotohanan, Lord God. Mga Panginoon, na aming pagbabasa, Panginoon, ng iyong mga salita. Mga Panginoon, wala
Lord, ang maglagay sa aking mga labi, Panginoon, ng mga salita, Panginoon, na nagmumulong. Tago mo ako, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Nanawa, Panginoon, ang mga salita mo, Lord God, ay tumiwas sa aming mga puso at isipan, Panginoon, at magkaroon kami ng kaunawaan. Hallelujah. Nalagay mo na sa iyo, Lord. Ang aking nalaman sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. Sabi ko dito sa verse 6, sabi ko, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani na ang kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Verse 8, magagawa ng Diyos na gagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Tulad ng nasusulat, siya'y masaganang nagbibigay sa mga dukha at sa kanyang kabutihan ay walang hanggan. Salamat sa kanyang mga salita kanyang ating pinagsaluhan ngayong umaga. Sabi po dito sa verse 6, ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Hindi po natin binibigay po ng hangganan ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Kung kakaunti yung ating ibibigay, kakaunti din mo yung ating inaani. Katulad po ng pagtatanim, kung tatanim tayo ng kakaunti, kunti din po yung ating naaani. Pero sabi din dito na, kung magtatanim ng marami, ay aanin na marami. Ano po ba yung nais natin? Di po ba mas marami yung ating aanihin? So magtatanim din po tayo ng marami para marami tayong aanihin. At sabi din dito na ang ating pagbibigay ay dapat ay sa sarili nating pasya. Ito ay maluwag sa ating loob at hindi natin pinagalakan. Di po ba sa ating pagbibigay, katulad din na nawa ay bukal sa ating mga puso ang ating pagbibigay sa ating tithes and offering. Maging yung sa mga pagpapala po na pinagkakalok sa atin ng ating Panginoon. Yung mga binibigay po natin, hindi naman po eksakto din yung pinagkakalok, binabalik sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang triple, kundi umaapaw ng pagpapala natin mula sa ating Panginoon. So, nawa, sabi din dito na magagawa ng Diyos na tayo ay pagpalain at pasaganahin sa lahat ng bagay. Di po ba, sa lahat ng aspeto po ng ating buhay, nagkakaloob daw tayo ng ating Panginoon, mga pagpapala. Hindi lamang financial yung binibigay sa atin ng ating Panginoon, kundi kung kalakasan sa atin araw-araw at higit sa lahat yung pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Binigay niya ang kanyang anak para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung assurance natin na darating man yung pagkakataon o oras na kunin na tayo ng ating Panginoon. Meron tayong assurance na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yung pangangailangan na sumagana tayo, kundi sa mabubuting gawa din na kung tayo ay pinagpapala ay maging daluyan din tayo ng pagpapala para pagpalain din natin ang mga taong nangangailangan sa mga maliit na bagay o sa malaking bagay na binabalik din sa atin yung ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagpapala na pinagkakaroon niya sa atin sa araw-araw. Kung tayo manalangin sa ating tithes and offering, maging yung ating first fruit, di po ba? Minsan, yung first fruit is sacrificial din. Na hindi natin ina-expect na binabalik sa atin ng ating Panginoon na yung mga unexpected na blessings na binibigay niya sa atin. Yun din yung bunga. At isa rin yung
pag-worship natin sa ating Panginoon kung tayo ay nabibigay sa ating Panginoon, ating mga offering. At hindi lamang po yung offering po na binibigay po natin ay para po sa pagpapalagalan po ng mga salita ng ating Panginoon sa ibang lugar, sa ibang churches. Yun po yung nagagamit para sa pag-share ng Word of God. Yung piniprovide ng ating Panginoon. Hindi natin minsan malimit, hindi talaga natin alam kung saan natin nakukuha yung mga biyayang yun na pinagkabalo sa ating church. Kasi marami din pong nagsisipate sa ating church na nagbibigay ng kanilang mga blessings, mga biyaya para magamit din sa pag-share ng Word of God sa ibang churches. So tayo po ay prewakan natin ang ating mga kaloob. Lord God, hallelujah, hallelujah Jesus, hallelujah. Salamat Panginoon, hallelujah Jesus. Sa mga biyaya mo ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Salamat sa mga blessings, Lord God, hallelujah, hallelujah Jesus, na dapat Panginoon na ipagkaloob namin ito, Panginoon, hallelujah. Tandaan mo, Lord, hallelujah, na pag-worship namin sa iyo, O God, maging Panginoon, na mga kaloob na ito, Panginoon, ay nanggagaling din sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, alam namin, Lord God, na ito ay magagamit, Lord God, ng aming iglesia, Lord, sa mga bayarin, Lord God, hallelujah, maging Panginoon, hallelujah, Jesus. Yung pinipasay, Lord God, ng aming church, O Lord, hallelujah, aming Panginoon, ng sasakyan, Lord God, hallelujah. Sa ng Panginoon, magamit ito, Lord God, sa pagpapahayag, Lord God, hallelujah, na yung mga salita, Panginoon, na marami pang kaluluwa, Panginoon, hallelujah, na maaakay, Panginoon, sa iyong paanan, Lord God, hallelujah, Jesus. Makaloob na ito, Panginoon, hallelujah. Alam namin, Lord God, na ibabalik mo ito ng siksik sa mga nabibigay, Panginoon. Bigyan mo rin kami, Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah, Lord God, ng wisdom, O Lord, hallelujah, Jesus, sa kalabuin, Panginoon, ng mga pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ilabay namin sa iyo, na may kapurihan at masasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. In Jesus' name, we pray. Kapilang Diyos, aming Ama sa langit, na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa tagumpay ng aming gawain. Nawa, O Lord, ikaw po ang tumulong na magrema sa aming puso, tumatak sa aming isipan, na mahalin ka namin ang buong puso, buong kaluluwa at buong isip namin, at ganun din ang pagmamahal din namin sa aming kapwa, tulad ng pagmamahal namin sa aming sarili. Father God, salamat. Sa buong isang linggo, dinidigtaran ng aming mga labi na kayo pong magpo-provide ng aming mga pangailangan. Kayo din pong magbibigay sa amin ng divine protection, divine favor, divine intervention. Higit sa lahat na may sakit at karamdaman, ibigay mo po pagalingan, Ama, in the name of Jesus. Itaas po natin ang dalawang kamay natin sa Diyos. Tanggapin ang bawat isang pananampalatayang matatag at matibay mula sa ating Diyos Ama sa langit. Tanggapin ang bawat isa, ang pag-ibig, ang kahabagan, at biyaya ng Panginoong Jesus. Tanggapin ang bawat isa, ang kapayapaang hindi kayang malinit at pakitiisa ng banal